Basta na kayo. Gusto ba nyo ng totoong kwento na ayaw malaman ng mga minero at mga politikong sumusuporta sa mga mining companies? Ito kwento sa Zambales, sa Santa Cruz. Nung mga simula ng dekada, siglong ito, unang dekada, nagsimula ang nickel mining sa bayan ng Santa Cruz, Zambales. Apat lang naman yon, limang mining companies. Ang mga mining companies na andyan, pag-aari ng mga Marcos Romualdez, yung Benguet Nickel Mines, pag-aari ng mga Consonhe, Zambales Diversified Minerals Corporation o CDMC. Andyan yung pag-aari ng mga pamilyang Fernandez ng Maynila, ang Aramin Minerals Incorporated. Andyan din yung L&L, Archipelagic Minerals Incorporated, na pag-aari ng mga taga Pampanga. At malamang kasama dyan si Gloria Macapagal Arroyo. At yung isang mining company na paborito ng aming yumaong mayor, yung siyang Phil. Alam nyo, nung magsimula silang pagmina dyan, yung huling bahagi nga ng unang dekada ng siglo XXI, walang pagundangan ang kanilang ginagawang pagmina. Ibig sabihin, ng nickel mining ito, hindi sumusunod sa regulasyon. Wala silang silting fan, walang regulation sa pagbabiyahe, walang baga silang hari yung panahon na yun. Wala silang sinusunod na patakaran. Kasi ang sabi nila sa akin, Dok, mas mura magmina na sinusuhulan mo lang yung mga nagre-regulate at yung mga opisyalis ng gobyerno kaysa sumunod ka sa tamang pagmimina. Tama nga naman. Kaya nung may malakas na bagyong Labuyo 2013, natabunan ng nickel laterite ang isang ilog, umabot ng 3 hanggang 4 na pie. So, at na bilog, palaisdaan, at umabot na hanggang baybay dagat yung nickel laterite na galing sa mga mining company sa kabundukan dahil wala nga silang silting fund. At ang masaklap pa dito, ang kanilang minimina ay watershed. Ito yung pinagkukunan ng patubig ng mga magsasaka ng mga 3 bayan, no? Anyway, so sa madaling salita, malawak ang nangyaring perwisyo. Na kahit ganun kalawak ang perwisyo, walang dumarating na report sa pambansang opisina ng mga nagre-regulate ng pagmimina. Kaya nung nagreklamo tayo dito sa mga Maynila, sabi nila sa akin, Dok, wala namang dumarating ditong hindi magandang informasyon. Ang ibig sabihin nun, maayos naman daw ang pagmimina na nangyari dyan sa inyong bayan. Anyway, nung dumating nga yung bagyong yon, natabunan ng nikiladong putik ang mga palaisdaan, ang ilog, hanggang baybay dagat, iba na ang kwento. So, binisita ko ang isang lugar, na isang magandang lugar sa isang interior barangay. Sabi sa akin ng mga magsasaka doon, Dok, alam nyo, dati matagalan kami rito sa sa huli ng isda, mga hipon dito sa Sapa dahil mayaman dito ang sapang ito. Pero Dok, nung nag-nickel mining na, lalo nung yung 2013, Dok, naglaho ang lahat ng mga yamang sapa, yamang batis. Pati Dok, mga linta na marami dito noon, nawala na rin. Ang mga lintang yun, Dok, nasa barangay hall na, nasa munisipyo, nasa Kapitolyo, at mukhang hanggang sa MGB, sa regional office. So,
madaling kwento, ganun kalawak ang provision, no? Kasi pati mga linta, nangawala na doon sa mga ilog. At isa pang kwentong nakuha ko, mayroong isang baka nung baka nila na nakainom ng nikiladong tubig, unti-unting pumayat hanggang mamatay yung bakang yun. So, dagdag pa dyan, sa isang barangay na pinuntahan ko, sukat akalain mo naman, sabihin daw ng mga mining companies na yung buhangin na nakatabon doon sa kanilang sakahan ay galing daw sa dagat. Wow! Umaakit na pala ang buhangin na papuntang kabukiran, no? Kailan kaya nangyari yung sa kasaysayan ng mundo na ang buhangin ng dagat ay sumasama sa tubig paakyat sa batis para matabon sa mga sakahan. So, yan po ang mga kalokohan nitong mga mining companies na ito. So anyway, at nung 2015 na may bagyong Alando, hindi naman gaano malaki ang perwisyo sa bayan ng Santa Cruz. Halos buong bayan ay natabunan ng nikiladong tubig, nikiladong putik. Bumaho lang naman ang buong bayan dahil ang daming namatay na mga baka, kalabaw, paboy. So, mistulang katayan ng mga hayop ang buong bayan. 7 tao na naman ang namatay noong panahon na yon. At alam niyo ang sabi ng mga ng mga taong gobyerno, yan daw po ay acts of God. Dahil po Diyos ang may kasalanan. Kaya nangyari sa bayan ng Santa Cruz ang ganong klase. Pero nagkakaroon ba ng ganun kung walang pagmimina ng mga mining company sa watershed ng Santa Cruz? So yun po. Ngayon, ano naman yung mga sakit ng mga tao dulot ng nikiladong pagmimina ng nickel na ito, no? Well, nung nagsimula tayong nagdokumento rito, dahil nga hindi regulated yung kanilang pagbibiyahe, ang kalsada pag tag-araw, panay alikabok. Pag tag-ulan, panay putik. So inasahan natin na ang daming taong nagkakasakit, nagkaka-asthma, nagkaka-bronchitis dahil nga doon sa alikabok, nikiladong alikabok ang nilalanghap ng mga tao. Tumaas sa mga skin allergy, mga sakit sa baga, sipon, ubo, at isa pa, napansin ko rin sa mga datos na nakuha ko mula sa health department ng munisipyo, pati yung mga UTI biglang tumaas. Bakit? Dumami ang mga beer house, dumami ang mga pukpok na kumikita sa pagmimina. Kaya ayun, pati ang mga UTI tumaas din. Okay? At nang malaman ng mayor yun, nakakakuha ka ng datos, ipinagbawal na niya na magbigay sila ng datos sa akin. Kahit na yung mga nasa health department ay mga kamag-anak ko, hindi sila pwede makapagbigay kasi nga pinagbawalan ni mayor. Baka kasi nabubuking yung epekto ng pagmimina sa kalusugan ng tao. Ganun po naman yun ang nangyayari sa pagmimina. Pagmiminang perwisyo sa mamayan, pero pinoprotektahan ng gobyerno mula local hanggang national. Lalo na kung ang mga mining companies na ito ay pag-aari mismo ng mga taong gobyerno mula Malacanang hanggang sa lalawigan. Yun lang po. Maraming pong salamat.